Kamusta po kayo? Salamat po sa inyong mga pagsisikap na makarating dito kahit na mainit. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo na dumanak sa krus. Labis kaming nagpapasalamat na nananahan ka sa amin at kumikilos sa pamamagitan ng iglesia na katawan ni Kristo kung saan inilagay mo kami upang maalagaan. Salamat po na itinuturing mo kaming tapat at ibinibigay mo sa amin ang biyaya na maisagawa ang gawain ni Jesucristo sa iba't ibang lugar. Hanggang sa araw na makarating kami sa langit, patuloy mo po nawa kaming tustusan sa pamamagitan ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang matupad namin ang bawat misyon na ipinagkatiwala mo sa amin. Ang summer retreat kung saan ang salita ng buhay na walang hanggan ay ipinapahayag ay nasa ikalimang batch na ngayon. Diyos Ama, tunay po kaming nagpapasalamat sa biyaya na ipinakita mo sa amin na nagpapahintulot sa amin na makakita sa pamamagitan ng aming mga mata, makarinig sa pamamagitan ng aming mga tenga at magalak sa aming mga puso habang maraming mga kaluluwa ang naliligtas sa bawat batch na nagaganap. Nawa, samahan kami ng Panginoon hanggang sa huli na tinutulungan kami at kumikilos sa pamamagitan namin upang mas maraming mga kaluluwa ang makabalik sa Panginoon at maakay patungo sa kaligtasan. Pakiusap, itatag mong matibay ang aming iglesia upang makapagsugo kami ng mga misyonaryo upang mangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Nawa ang ebanghelyo ng biyaya ng Panginoon ay maipahayag saan man magtungo ang mga misyonaryo at ang iglesia ng Panginoon nawa ay maitatag ng matibay. Pakiusap, samahan mo kami para sa kalwalhatian ng Panginoon. Sa umagang ito, susuriin po namin ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, at kung paano kami dapat mabuhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Diyos Ama, pakiusap, gisingin mo po kami sa pamamagitan ng mga angkop na salita. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia sa mga taga-Galatia chapter 4. Galatia chapter 4. Mga taga-Galatia chapter 4, verse 18 hanggang 20. Galatia 4:18 hanggang 20. Basahin po natin ito ng sabay. Subalit mabuti ang maging laging masigasig sa mabuting bagay at hindi lamang kapag ako'y nakaharap ninyo. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Nais kong makaharap kayo ngayon at baguhin ang aking tono sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Ang sulat sa mga taga-Galatia ay naglalaman ng mga salita na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga banal sa iglesia ng Galatia. Sa loob ng iglesia ng Galatia, may mga tao, lalo na ang mga Judaizer at mga legalista, na dumating at nangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya sa Galatia chapter 1 verse 7, hindi sa may ibang ebanghelyo. Verse 8, ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Sinasabi nila, dapat ninyong sundin ang Sabat at dapat kayong magpatuli. Dapat ninyong sundin ang kautusan kung paano ito nasusulat upang makapunta sa langit. Ang aming Judaismo, ang relihiyong Hudyo na pinaniniwalaan namin mga Hudyo, ang original. Sumasampalataya kayo sa pamamagitan ni Jesucristo? Ayos lang yan. Pero dapat din ninyong gawin ang mga gawa ng kautusan na ginagawa namin, gaya ng pagtutuli, pagsunod sa Sabat, pagbibigay ng ikapo, at pagdiriwang ng maayos sa mga araw, mga buwan, at mga pista. Sa pamamagitan ng mga bagay na iyon, sa Galatia 2:16, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Anong mabuting bagay para sa mga naligtas na mga taga-Galatia na nakakaalam niyon?
Ito ang kaligtasan na tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Galatia 4:18, subalit mabuti ang maging laging masigasig sa mabuting bagay at hindi lamang kapag ako'y kaharap ninyo. Ang mabuting bagay, ang ebanghelyo, ang gawaing naisakatuparan ni Jesucristo sa krus ang dapat nating laging patotohanan at ipahayag. At ngayon, ang mga ipinanganak na muli bilang mga anak ng Diyos ay iba mula sa tao sa sanlibutan ito, gaya ng napag-aralan natin. Noong tayo'y nabautismuhan, ang dati nating pagkatao ay namatay at ipinanganak tayong muli bilang isang bagong tao. Nabubuhay tayo ng bagong buhay bilang bagong nilalang. Ang layunin ng bagong buhay na ito ay upang matularan natin ang larawan ni Kristo. Ang larawan ni Kristo ay dapat na mabuo sa ating mga puso. At ang ibig sabihin nito, patuloy na muling nakakaranas ng hirap ng panganganak si Pablo upang ang larawan ni Kristo ay mabuo sa pamamagitan ng mga salita, kilos at gawa ni Kristo. Napakaraming mga Hudyo sa rehiyon ng Galacia ang nangangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya binigyang din ito ni Apostol Pablo at matindi at makapangyarihan silang sinasaway. Ngunit sinasabi rito sa verse 20, nais kong makaharap kayo ngayon. Kahit na hindi niya sila kasama sa sandaling iyon, ngunit kung kasama niya sila ay baguhin ang aking tono. Ibig niyang sabihin, nais niya silang puntahan ang mga banal sa iglesia ng Galacia ng may napakaamong puso. Ang dahilan nito, sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Dahil sa malayo siya, hindi siya tiyak kung tunay silang nabubuhay ayon sa ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo at ng ibang mga apostol. Kaya nga, si Apostol Pablo, nakita niya ang mga mananampalataya sa Galacia, narinig niya ang kanilang mga patotoo at nasaksihan niya ang kanilang mga buhay Kristiyano. Ipinahayag niya ang malalim at taimtim na pagnanais na matulungan sila sa ganitong paraan. Ngayon, sa ating ikatlong session, sa ating serye sa buhay ng isang alagad ni Kristo, napili natin ngayon ang pamagat na mabuo ang larawan ni Kristo. Ang unang talata na nabanggit natin tungkol sa buhay ng alagad ni Kristo ay mula sa Juan 13:34 hanggang 35. Kung saan sinabi mismo ni Jesus, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Sino ang alagad ni Jesucristo? Lahat ng nakikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, sumasampalataya rito at naipanganak na muli bilang anak ng Diyos ay alagad ni Jesucristo. Kaya sa hulihang bahagi ng Mateo chapter 28, sinasabi nito, kaya't sa paghayaw ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin nito, ipangaral ang ebanghelyo sa kanila upang maligtas sila at maipanganak na muli bilang mga anak ng Diyos. Tama po? Kaya't lahat ng naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo na naipanganak na muli bilang mga anak ng Diyos ay mga alagad ni Jesucristo. Ngunit kung ang isang alagad ni Jesucristo ay nabubuhay ng isang matuwid na buhay bilang isang tunay na alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ngunit tayo, sa ating natural na kalagayan, dahil sa pagiging makasalanan at likas na pagkamakasalanan ng ating dating pagkatao, hindi natin maipakita ang pagmamahal na hinihingi ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ni Jesucristo, ang pag-ibig na ibinuo sa ating mga puso, hindi po ba? Sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Nung naligtas tayo, natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos.
Ibig sabihin, natanggap natin ang Espiritu Santo at nangangahulugan ito na si Jesucristo ay nananahan sa atin. Iisa at pareho lang po ito, ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso. Unang Korinto 2:6, sinasabi nito, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo, at ang pag-iisip ni Kristo ay ang pag-ibig. Unang Pedro 1:22, ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Kaya mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ito ang una at pinakamahalagang bagong utos na sinusunod bilang mga alagad ni Jesucristo. Ipinahahayag ang pag-ibig. Una, sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan na ginagawa mula sa puso. Na ipapahayag din ang pag-ibig sa pag-aalaga at paglilingkod na ginagawa sa pamamagitan ng ating mga kamay at mga paa. Kapag pinapatawad natin ang mga kapatiran mula sa puso at hindi lang pinapatawad, kundi inaalagaan at naglilingkod din sa kanila, gayon natin matutupad ang bagong utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa. At ang pagpapatawad na ito, kahit na imposible sa tao, ay dapat gawin gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kailangan po natin itong gawin, kahit imposible. Tingnan po natin sa Biblia, Colosas. Sa mga taga-Colosas, Galacia, Efeso, Pilipos, ang kasunod ay Colosas. Colosas chapter 3. Colosas chapter 3, verse 13 at 14. Babasahin ko po. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Kung magpapatawad lang tayo, kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon. Kung gayon, mapapatawad natin ang sino man, kahit ang mga kaaway natin. Totoo ba yun? Sinasabi ng kasulatan ng mga makasalanang hindi nakatanggap ng kaligtasan ay salungat sa Diyos. At kung ganoon, sila'y naging mga kaaway niya. Kaya kapag sinasabi ng Biblia na mahalin ang mga makasalanan, tinatawag din tayo upang mahalin ang ating mga kaaway. Efeso 4:32, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Inaawit pa nga sa mga pambatang kanta ng Ebanghelyo, galit, away, inggit, selos, itapon natin at magmahalan sa isa't isa. Alisin ang galit, selos, pagtatalo, at pagkakabahabahagi, at magmahalan sa isa't isa. Sinasabi rin ng Biblia sa Kawikaan 17:9, ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahal, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Sa loob ng iglesia, ang dyablo ay madalas na nag-uudyok ng pagkakabahabahagi, na nagdudulot ng galit, inggit, ng selos, at pagkukumpara sa gitna natin. Ngunit hindi dapat tayo magpadala sa ganyan. Sa halip, dapat nating itapon lahat ito at magmahalan sa isa't isa. Malinaw ang utos, magmahalan kung paano tayo minahal ni Kristo. Ang pag-ibig na ito ay nagsisimula sa puso. Ngunit hindi ito doon nagtatapos. Lumalawak pa ito hanggang sa paglilingkod. Tinawag tayo upang maglingkod sa Diyos at upang maglingkod sa mga kapatiran. Maging si Jesus, sinabi niya sa Mateo 20:28, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kahit na siya ang tagapaglikha ng kalawakan, karapat-dapat sa lahat ng karangalan at paglilingkod. Hindi siya pumarito upang paglingkuran. Pumarito siya upang maglingkod. Pumarito siya upang magmahal, upang magpatawad, upang ibigay ang kanyang sarili. Pumarito siya upang magmahal, upang magpatawad at upang ibigay ang kanyang sarili.
ang pag-ibig ay sinasabing maisa sa katuparan sa pinakahamak na lugar. Ang krus ni Jesus ang pinakahamak na lugar sa mundong ito. Sa lugar na iyon na pinakahamak, kung saan nahayag ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na nagligtas ng buong sangkatauhan at naglilingkod sa bawat tao. Lahat ng mga tunay na nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos na ito ay matatagpuan ng kanilang sarili na patuloy na pinagpapakumbaba, mas nagpapakababa sa espiritu at sa asal. Maging si Apostol Pablo, ganyan po ang sinabi niya sa unang Korinto chapter 15, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Pagtagal Efeso chapter 3:8, bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, patuloy na nagpapakababa sa kanyang puso dahil sa pagpapakumbaba ang pag-ibig ay naisasagawa at ang paglilingkod ay nagaganap. Si Pablo ay hindi gaya ng sinumang taong nagmamataas, sumisigaw o kinokontrol ang ibang mga tao. Isang mangangaral ang minsang nagsabi na ang subukang maghari sa mga mananampalataya, hatulan sila at hangarin ng mga ibabaw sa lahat, ay ang matutunan ang kasulatan ng pabaligtad. At sumang-ayon ako sa kanya. Sinabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 1:24, hindi sa nais naming maging Panginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga kamanggagawa ninyo para sa inyong kagalakan, sapagkat kayo'y nakatayong matatag sa inyong pananampalataya. Paglilingkod mula sa ibaba, hindi pamumuno mula sa itaas. Ito ang tamang asal. Ang pagtatangka na maghari sa kapwa mananampalataya ay sa diwa, ito ang subukang mas itaas ang sarili kaysa kay Kristo. Ang paglilingkod sa mga banal ay paglilingkod sa Panginoon mismo. Ang paglilingkod kay Jesus ay paglilingkod din sa Diyos. Gayang sinasabi sa unang Juan chapter 4:20, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Sa daan patungo sa Damasco, nakatagpo ni Saulo si Jesus. Sinabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nabigla si Saulo at tinanong niya, sino ka, Panginoon? Siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Nang panahong iyon, ipinapakulong ni Saulo ang mga Kristiyano at pinaplano maging ang pagbabato kay Esteban. Ang pag-uusig sa mga anak ng Diyos ay pag-uusig kay Jesus. Gayon din, ang paglilingkod sa kanila ay paglilingkod kay Jesus at sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo 20:27, at sino man sa inyo na nagnanais na maging una ay kailangan maging alipin ninyo. Itong daan ng mga Kristiyano, ang daan na salungat sa sanlibutan. Kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangan maging lingkod ninyo. Ang maghangad sa mataas na kinalalagyan at posisyon ng karangalan ay hindi ang tamang paraan, kundi ang pagpapakumbaba sa ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita at kung ano ang nais ng Diyos. Kailangan po natin tingnan ito sa aklat ng mga Lucas chapter 22. Lucas chapter 22. Lucas 22, mula po sa verse 24 hanggang sa verse 27. Babasahin ko po muna sa verse 24. Nagkaroon ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ituturing na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay nagpapapanginoon sa kanila. At ang mga may otoridad sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Subalit sa inyo hindi gayon. Sa halip ang pinakadakila sa inyo ang maging pinakabata
at ang pinuno ang siyang naglilingkod. Basahin po 27. Sapagkat alin sa higit, ang higit na dakila, ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi bang nakaupo sa hapag, subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod? Si Jesus ay hindi lamang nakaupo sa hapag na kumakain, ngunit naglilingkod kasama ang kanyang mga alagad. Bago ang kanyang pampublikong paglilingkod, naghanap buhay si Jesus bilang isang karpintero. Isang mababang hanap buhay maging sa sanlibutan. Gumagawa siya ng upuan, lamesa at iba pa. Itong ginagawa ng karpintero. Kaya maging sa sanlibutang ito, nakaugalian na niyang maglingkod sa iba. Maging nang maglakbay siyang kasama ang kanyang mga alagad. Dinalhan niya sila ng tubig. Binigyan sila ng mahihigaan. At inilagaan din sila. Kaya itong mga alagad ay nagtataka kung si Jesus ba ang Kristo o ang anak ng Diyos. Hindi po nila alam. Nakalimutan nilang si Jesus ang siya mismong tanging bugtong na anak. Ang Kristo, ang Mesiyas na isinugo ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi patuloy na pinaglilingkuran si Jesus, kundi naglilingkod siyang kasama ng kanyang mga alagad. Palaging gumagawa ng mabibigat na gawain, kaya hindi ito maintindihan ng mga alagad. Kalaunan, nang muling nabuhay si Jesus matapos niyang mamatay para sa ating mga kasalanan. At ngayon, nakita na nila si Jesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Sa wakas ay nalaman na nila, ang Jesus na kumakain at natutulog na kasama nila sa loob ng tatlong taon ay ang Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Nagpahayag ng ganito si Tomas ng oras na iyon. Tama po? Sa kanyang pampublikong paglilingkod, ipinakita sa atin ni Jesus kung ano ang pag-ibig. Kaya anong unang tuntunin para sa buhay ng alagad ni Jesucristo? Magmahalan sa isa't isa. Magpatawad at maglingkod. Ikalawa. Buksan natin sa Marcos. Marcos chapter 8, verse 34. Ito po ang pangalawa. Marcos chapter 8 verse 34, basahin natin ng sabay. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paano sila mamumuhay bilang mga alagad ni Kristo. Hindi lamang sa 12 alagad, kundi maging sa lahat ng mga taong sumusunod kay Jesus. Kaya, paano mamumuhay ang mga ligtas na Kristiyanong ito? Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin. Sinabi niya, kung nais niyang mabuhay ng maayos na buhay bilang isang Kristiyano at isang alagad ni Jesus, siya ay tumanggi sa kanyang sarili. At ikalawa, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa Lucas 9:23, at magpasan ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin araw-araw. Tanggihan ang iyong sarili. Ibig sabihin ng tanggihan ng sarili ay ang hindi paggawa ng sariling kalooban, kundi ibigay ang iyong sarili sa kalooban ni Kristo. Ang pagsuko ng iyong sarili sa pangunguna ni Kristo ay ang pagtanggi sa sarili. Ang pinakamalaking hadlang dito ay ang pagmamataas. Kaya upang madaling makasunod ang isang ligtas na Kristiyano sa Panginoon, ang unang bagay na dapat niyang alisin ay ang pagmamataas. Tanging sa pamamagitan lang ng pag-aalis ng pagmamataas, maaaring madagdagan ang pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili, self-esteem. Noong nakaraang, isang pastor ang nagbigay ng isang nakakaantig na salita tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-aalis ng pagmamataas, ang respeto sa sarili ay maaaring madagdagan. Tama po iyon. Alisin ang pagmamataas at pagkatapos alisin ang anumang mga pagnanasa na mayroon kayo para sa sanlibutang ito. Hindi ba nagbibigay ang Diyos ng mabubuting bagay sa mundong ito? Nagbibigay po. Binibigay niya ang lahat ng bagay.
Tignan nyo ang binigay niya kay Solomon. Tignan nyo ang binigay niya kay David. Tignan nyo ang binigay niya kay Jose. Tignan nyo ang ibinigay ng Panginoon sa mabubuting hari sa lumang tipan. Bagaman hindi natin ito ninanais, nalalaman niya ang kailangan natin. Kaya ibinibigay niya ito sa bawat isa. Bakit hindi ako binibigyan ng Diyos ng maraming yaman? Marahil sapat na ito sa akin. Hindi niya binibigay ito sa akin dahil kapag binibigyan niya ako nang higit pa, mawawala ang pananampalataya ko at aasa ako sa sarili kong kayamanan at pag-aari sa halip na umasa sa Panginoon. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Iyon po ang biyaya. Nasa mata na mismo ng Diyos na tayo ay magmahalan sa isa't isa at pasanin ang ating mga krus at sundin ang gawain ng Panginoon sa pahintulot ng Panginoon. Gayunpaman, may mga pagkakataon na sa unang Samuel chapter 2:7, ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Ito po ang gawa ng Diyos. Ang usapin dito ay ang pagsuko ng aking sarili kay Kristo upang pagharian niya ako. Sinabi ni Jesus, Hebreo 10:7, narito, ako'y dumating. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Naparito ako upang gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ang sa akin. Sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang mga salitang binigay sa akin ng Ama. Si Jesus mismo, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili. Lubos na tinalikuran ang kanyang sarili. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili. Lubos na isinuko ang kanyang buhay upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ibinigay niya ng lubos ang kanyang sarili sa Diyos. Tingnan natin sa Juan 14 verse 10. Juan 14:10. Juan 14 verse 10. Basahin natin. Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ito ang pagtanggi sa sarili. Ito ay lubos na pagsuko ng iyong sarili sa Ama. Ito ay ang pagbigay ng iyong sarili. Iyan po ay pagtanggi sa sarili. Sa halamanan ng Getsemane, nananalangin si Jesus ng buong magdamag bago siya ipako sa krus. Verse 39, Mateo 26:29, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At isinuko niya ang kanyang sarili. Ito ay ang pagtanggi sa sarili. Tama po. Kaya si Apostol Pablo ay isang matagumpay na tao bago siya naligtas. Ang kanyang ama ay mayaman, kaya ipinadala niya ang kanyang anak sa Tarsis para mag-aral at mula doon nagtungo sa Jerusalem. Nagkaroon siya ng maraming pera. Si Saulo ay henyo. Kung titignan ang mga bagay na nakabisado niya at ang iba pang mga bagay, isa siyang henyo. At ang kanyang pamumuno ay hindi pangkaraniwan. Pinamunuan lang naman niya ang mga tao sa pag-uusig. Ganap na pinamunuan niya ang pang-uusig sa mga Kristiyano. Noong pumunta siya sa Damasco upang hulihin ang mga Kristiyano, nagsama siya ng maraming tao. Binigyan sila ng pagkain at lahat ng iba pang bagay. Ang kanyang tungkulin ay napakataas, na maging sa mga matataas na pari ay pumunta siya upang makatanggap ng opisyal na dokumento. Isa siyang binata na may magandang kinabukasan sa Jerusalem at sa lupain ng Judea. Bukod dito, tinupad niyang mabuti ang salita ng Diyos. At ako'y nanguna sa Judaismo. Labis na nakataon sa Judaismo at isang Hebreo na isinilang ng Hebreo. At hindi lamang yan. Ang ibang tao, ang mga Pariseyo, pinipilit nilang mabuti na mamuhay sa salita ng Diyos. Ako ay Pariseyo tungkol sa kautusan. Maging si Apostol Pablo sa Biblia, Pilipos 3:6, ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Wow! Sinong makakapagsabi ng ganong bagay? Ako'y walang kapintasan ayon sa kautusan.
Pagkatapos maligtas, sinabi ni Apostol Pablo na itinapon niya ang lahat ng mga bagay na ipinagmalaki niya. Sinabi niyang itinuring niya ang mga iyon na dumi. Tingnan natin sa Pilipos chapter 3. Pilipos chapter 3. Verse 4 hanggang 6. Basahin po. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Basahin din ang verse 7 hanggang 9. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan, dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa Kanya. Kaya nga, itinapon ba ng Diyos ang kaalaman o ang pagkaunawa sa kautusan na mayroon si Apostol Pablo bago siya naligtas? Hindi. Ginamit niya lahat iyon. Lahat ng bagay na nakapit natin bago ang kaligtasan. Ang pag-aaral natin, ang kaalaman, talento, kalusugan, at oras, ginamit muli ng Diyos pagkatapos nating maligtas. Ngunit hindi ipinagyabang ni Pablo ang mga bagay na iyon o pinanghawakan ng mga iyon. Tinalikuran niya ang kanyang sarili at inialay ang kanyang sarili kay Kristo. Kapag ang Espiritu ni Jesucristo, si Jesus mismo, kapag ang Espiritu ni Jesus, ni Kristo, si Jesus mismo ang namumuno sa ating puso, ang pagsuko ng ating sarili upang siya ang manguna sa atin, ay isang marangal na mahalagang bagay na magagawa natin sa mundong ito at sa langit. Ito'y magiging walang hanggang kaluwalhatian, gantimpala na liliwanag magpakailanman. Nais ni Jesus na iligtas tayo at pagkatapos ay kikilos siya sa pamamagitan natin. Kaya siya namatay sa krus, gaya ng sinasabi sa unang Tesalonica 5:10, ay mabuhay tayong kasama niya. Nais niyang mabuhay kasama natin. Ngunit kung patuloy natin siyang tinataboy na ayaw tanggihan ang ating mga sarili at sa halip ay tinatanggihan siya at si Kristo, tayo ay magtatapos sa pagbibigay kapigatian sa banal na spirito. Pinipigati si Jesus mismo. Sumunod si Apostol Pablo kay Kristo at namuhay sa buhay na may pagsuko. Hinayaan ang Panginoon na pamunuan siya. Isinuko niya ang kanyang sariling kaisipan at pagmamataas. Kaya sa unang Korinto 15:31, sinasabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Araw-araw, may mga bagay mula sa ating laman ang patuloy na bumabangon. Ngunit kung nais nating patuloy na isuko ang ating mga sarili upang pamunuan tayo ng Panginoon, kailangan nating pakawalan ang mga bagay na iyon. Dapat natin silang patayin. Iyan po ang ibig sabihin ng namamatay araw-araw. Ngayon tingnan natin sa 2 Korinto 10. 2 Korinto 10. 2 Korinto 10, 3 hanggang 5. Sapagkat bagamat kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ito ang ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili.
Inaalis ang sariling kaisipan at isinusuko ang mga ito kay Kristo. Yan ang tunay na pagsuko. Gaya ng sinasabi sa Mateo 16:24, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bago pinasan ni Jesus ang krus, hindi mapalagay ang mga alagad sa tuwing nagsasalita siya tungkol dito. At sinabi rin ni Jesus sa Lucas 14:27, sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Noong panahon ni Jesus, noong pinamumunuan ng Roma ang Judea at Israel, ang mga nahatulan ng pagpapako ay kailangan nilang pasanin ang kanilang sariling krus papunta sa lugar kung saan sila ipapako. Kaya sa tuwing magsasalita si Jesus patungkol sa pagpasan ng krus, hindi mapalagay ang mga alagad. Maaring naisip nila, bakit? Ano ang nagawa nating mali? Hindi nila naunawaan kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit sinabi ni Jesus sa Mateo 10, sa verse 38, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sinabi rin niya na kung ang sino man ay nais sumunod sa kanya, dapat niyang pasanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya. Kung gayon, ano ang krus na dapat nating pasanin? Para sa akin, dalawang pangunahing bagay ang nakikita ko. Una, ito ay ang krus ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, sa mga maling nagawa nila. Maging si Jesus, habang nakapako sa krus, nananalangin siya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Esteban, bago siya binato hanggang mamatay, ay nananalangin ng parehong uri ng panalangin. Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Iyon ang krus na kanyang pinasan. Pinasan din ni Jesus ang kanyang sariling krus hanggang sa Golgota. At ano ang pagmamayari ni Jesus sa mundong ito? Ang krus lamang. Hiniram niya ang pamilya ni Jose, hiniram niya ang sinapupunan ni Maria, hiniram niya lahat. Ang tanging bagay na tunay niyang pagmamayari ay ang kanyang sariling krus. Kung mayroon ditong mas mahirap pa kay Jesus, itaas mo ang iyong kamay. Mas mayaman tayo kaysa kanya. Hindi po ba? Ang krus na pinasan ni Jesus ay ang krus ng kapatawaran. At ang krus na pinapapasan sa atin ay pareho rin ang pagpapatawad sa iba sa kanilang mga kasalanan. Gaya ng kapatawaran na nangangailangan ng kamatayan sa krus. Dapat din tayong mamatay sa ating sariling krus upang mapatawad natin ang iba. Dapat tayong mamatay sa ating sariling krus para mapatawad ang iba. Si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan na ito. Kaya't hayaan mong ako'y mamatay rin at sumunod sa Kanya. Ang krus ng kapatawaran. Unang Pedro 4:8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Dapat nating pasanin ang krus ng kapatawaran at sumunod sa Panginoon na hindi pinipintasan o nagrereklamo o nagbubulong-bulungan tungkol sa iba. Dahil sa mahirap mabuhay para kay Jesus ng ganito, sino mang nagkasala ay nakakaramdam ng kirot at pagdurusa sa kanilang puso. Ang kirot na ito ay di maipapaliwanag, ngunit ang mabuhay ng mayroong pagtanggap at pagpapatawad, yun ang pagpasa ng sariling krus. Kung ikaw ay magpatawad, ang puso ay may kapayapaan. Pero kung hindi ka magpatawad, ang hindi pagpapatawad na yun ang patuloy na tutusok sa iyong puso. Nagdudulot ito ng pagdurusa. Winawasak nito ang iyong kapayapaan. Sinisira nito ang kapayapaan sa iyong puso. Ang krus na dinadala ko, ang sarili kong krus, ay ang krus ng pagpapatawad sa iba sa kanilang mga kasalanan. Ang isa pang krus na pinapasan natin ay ang krus ng pagpapabanal. Ang krus na ito ay unti-unting dumadalisay sa atin. Ang krus na pasan ng mananampalataya kung saan ipinako nila ang kanilang makasalanang likas at kanilang kapalaluan.
pinapatay nila ang kanilang kapalaluan at ang lugar kung saan patuloy nilang pinapatay ang kanilang makasalanang kalikasan ay makasalanang hilig habang lumalabas ang mga ito ay ang kanilang sariling krus. Kapag dinadala ko ang aking krus at sumusunod sa Panginoon, ang krus ay patuloy na nagpapaalala sa akin na ako ay namatay sa aking kasalanan. Bakit tayo lumulubog sa tubig at umaahon kapag tayo binabautismuhan? Ito po ay upang ipakita na ako ay namatay ng ganito sa harap ng maraming saksi, sa aking sarili at sa harap ng Diyos. Ito ang nagtutulak sa atin na mamuhay ng ganito. Ang aking likas na pagkamakasalanan, pagmamataas, ang pagnanasa ng laman at pagnanais ng laman na lumalabas sa atin. Patuloy nating pinapatay ang lahat ng ito doon sa krus. Galatia 2:20, sabi ni Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kung ganon, anong dapat nating gawin? Ang mamuhay ng malinis sa pamamagitan ng pagkilala sa pagitan ng aking mga kasalanan at ng aking pagkakamali at mga bagay na tulad nito ay isang banal at natatanging buhay. Sa unang Tesalonica 4:3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal. Kaya dapat manatili tayong hiwalay sa kasalanan. Sa tuwing sikapin natin sakupin ang kasalanan, kailangan natin itong makilala at ipako ito sa ating krus. At ipako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Yun ang ating sariling krus. Kaya bilang mananampalataya, araw-araw kapag lumalabas ang ating likas na pagkamakasalanan, kahalayan, pagmamataas, kasakiman, at mga gaya nito, kailangan nating ipako sa ating sariling krus ang mga ito. Ito ang kahulugan ng pasalin ng sariling krus at sumunod sa Panginoon. Ito ang mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. Roma 6:6-11. Tingnan natin, Roma chapter 6, 6-9 muna. Roma 6:6-9. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Verse 8, subalit kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Basahin din po sa verse 10 at 11. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayun din naman kayo, ituring ninyong kayo tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Paano natin magagawa ito? Kapag lumalabas ang ating likas na pagkamakasalanan, kailangang palitan natin ito ng ibang bagay. Kaya paano natin maalis ang hangin dito sa baso? Para maalis ang hangin, hindi natin kailangan higupin ito palabas, kundi salinan lang natin ito ng tubig. Salinan lang po ng tubig. Tama po ba? Kagaya nito, para maalis o mapatay ang lahat ng makasalanang bagay na lumalabas sa atin, gaya ng pagnanasa ng laman, pagmamataas, o kahit anong sagabal sa ating pananampalataya, hindi natin kailangang maghirap na alisin ito, kundi kailangan lang nating punuin ang ating sarili ng punuin natin ito ng kalooban ni Jesucristo. Sa halip na kontrolin natin ang ating sarili, isuko natin ang ating sarili sa pamamahala ng Diyos. Ang taong kinokontrol ng Diyos ay siyang tunay na nabubuhay. Gaya ng sinasabi, nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin ng nabubuhay ay gaya ng pag-alis ng hangin sa baso at punuin ito ng tubig. Inaalis natin ang mga makasalanang bagay at maruruming bagay at pinupuno natin ang ating sarili kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng salita. Kapag tayo ay nabubuhay na sumusunod sa Kanya, yan po ang tunay na nabubuhay.
Kapag tayo nabubuhay na sumusunod sa Kanya, yun ang tunay na nabubuhay. Ibinibigay natin ito sa Diyos upang mamuno sa atin. Ang sariling krus ng mga Kristiyano ay ang determinasyon na hindi na ang kasalanan ang namumuno sa atin. Kaya sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo. Kung ganon, sinong namumuno sa atin? Si Kristo, ang banal na Espiritu. Ang kanyang salita at ang lahat ng sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang church. Dahil silang namumuno sa atin, wala nang kontrol ang kasalanan. Tandaan po ninyo, dahil sila, ang Diyos at ang church, si Jesus at ang Espiritu ang namumuno sa atin, wala nang kontrol ang kasalanan. Yun ang buhay na gusto ng Diyos na ipamuhay natin. Yan pong wakas ng part 2. Ngayon po, sa part 3 naman tayo. Hanggang si Kristo ay mabuo. Sasabihin ko ito sa inyo hanggat may oras. Tignan po natin muli sa Galatia chapter 4. Galatia chapter 4. Verse 19. Galatia 4:19. Basahin natin. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ngayon, ano ang larawan ni Kristo? Sinasabi ng Biblia na tayo ay ginawa original na kalarawan ng Diyos. Tama? At ano ang larawan ng Diyos? Siya ay Espiritu. At ang Espiritong iyon ay ang Holy Spirit, Espiritu Santo. Kaya ang larawan ng Diyos ay kabanalan, ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos. Kaya hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo ay nangangahulugan na sa ating kalooban, sa ating puso, ang larawan ni Jesus ay nabubuo. At gayon din sa panglabas, sumasalamin sa atin ang larawan ni Jesus sa ating buhay. Sa ibang salita, ito ang tinatawag nating kaligtasan ng pag-uugali. Ang ating pag-uugali ay nagiging higit na katulad ni Jesus. Gaya ng isang bata na hindi lumalaki sa loob ng magdamag, ang ating ugali, ang ugali ni Jesus sa atin ay hindi mabubuo ng biglaan. Ang isang bata ay nadadapa ng maraming ulit bago sila ay makagapang, makatayo at sa wakas ay makapaglakad. Kagaya nito, tayo ay lumalago sa ugali ni Jesus sa paulit-ulit na pagtatagumpay laban sa pagdanasa ng laman, makamundong kagustuhan at mga pakana ng dyablo. Sa pamamagitan ng maraming pagkabigo at pagdurusa, unti-unti tayong lumalago. Sa pamamagitan po ng maraming pagkabigo at pagdurusa, unti-unti tayo magmamature. Ngunit para sa gawaing ito, sinabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa hirap ng panganganak. Hindi po ito automatic na nangyayari. Sa ibang salita, ibig sabihin po na ang mabuo ang katangian ni Kristo sa atin. Ang kaligtasan ng pag-uugali ay may ibig sabihin na mabuo ang katangian ni Kristo. Ang pinakamagandang halimbawa ng katangian ni Kristo ay matatagpuan sa 1 Korinto chapter 13. Ang chapter tungkol sa pag-ibig. Lalo na po sa verse 4 hanggang verse 7. Tama po, ang salitang pag-ibig. Pag-ibig, dito ay kapares ng salitang Jesus o Kristo. Kaya sa 1 Korinto 13, verse 4, ano ang pinakaunang bagay na sinabi tungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Yan po ay si Kristo. Ang karakter ni Jesucristo, iyan po ang kanyang pagkatao, at iyon po ang tinatawag natin na kaligtasan ng pag-uugali.
Mayroon pong 15 mga katangian, at kung mabuo sa atin ang 15 katangiang ito ni Kristo, ang kanyang pag-ibig ay mahayag sa pamamagitan natin sa ating pang-araw-araw na Christian life. Noong aking isinuko ang aking katawan sa Panginoon, ako'y naging kagaya ng avatar ni Kristo sa mundong ito. Alam po ba ninyo kung ano ang avatar? Ang moving Avatar ay unang lumabas noong 2009. Sa pelikulang Avatar, ang may kulay asul na balat at matangkad na Na'vi ay ang mga katawan sa labas. Ngunit isa sa mga nasa loob ay si Jake Sully, isang dating Marine na naging lumpo. Hindi magamit ni Jake Sully ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Kaya siya ay pumapasok sa katawan ng avatar. Ang katawan ay ang avatar, ngunit sa loob nito ay si Jake Sully. At kaninong kalooban ng sinusunod ng avatar? Ito ay gumagalaw, nagsasalita at kumikilos ayon sa kalooban ni Jake Sully. Sa ganitong paraan, maaari tayong tawaging bilang mga maliliit na Jesus, kagaya ng sinabi ng isang tao. Ibig sabihin nito na si Jesus ay kumikilos sa atin. Ang kanyang pag-iisip, kanyang puso, kanyang mga salita, kanyang mga kilos, at kanyang mga gawain ay naisa sa katuparan sa pamamagitan natin. Kaya sa ganitong paraan, tayo po ay nagiging avatar ni Jesus. Ito po ay matapang na pagpapahayag. Ngunit ang pagiging tao ni Kristo o pagiging Kristiyano ay nangangahulugan na nabuo sa Kanya ang imahe ni Kristo. Tinignan natin kanina sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang imahe ni Kristo ay nabuo sa akin nung aking isuko ang aking sarili upang si Kristo ay mabuo sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Opo, nabubuhay tayo. Ang avatar ay nabubuhay rin. Ako'y nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Pananampalataya. Alam po ba ninyo kung ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay kapag si Jesus ay nasa loob ng isang tao. Yun pong ibig sabihin na maging nasa pananampalataya. Yun po ang sinasabi sa 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyong inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyong inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo Jesus ay nasa inyo malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Ang mga taong walang Hesukristo sa kanila ay hindi maaaring mapunta sa langit. Tama po iyon, hindi po ba? Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nangangahulugan na si Hesukristo ay nasa loob natin. Si Kristo ay natutulog sa loob natin. Siya ay buhay, ang Panginoon ang namumuno sa aking puso, namamahala sa aking isipan, ang may kontrol sa aking salita at nagpapasya sa aking mga gawa. At ginagawa niyang maisakatuparan ang gawain ng Diyos at kanyang kalooban sa mundong ito. Hindi po ba iyon ang buhay pananampalataya? Ang mabuting alagad ni Kristo ay isang tao na nabubuhay na may puso ni Jesucristo. Ang bagay na lubos na ang Diyos ay napupuot ay ang pagdadalawang isip. Ibig sabihin na pagkakaroon ng puso ni Jesucristo, ngunit pagkakaroon din naman ng puso ng iba. Iyan po ang pagdadalawang isip. Kinapupuotan ng Diyos ang pagkakaroon ng pagdadalawang isip. Nakasulat po sa Biblia na ang Diyos ay napupuot sa pagdadalawang isip. 2 Kronika, chapter 11. Buksan po. Verse 6, 2 Kronika 11, verse 16. Basahin po natin ang sabay. At ang lahat ng naglagak ng kanilang mga puso upang hanapin ang Panginoong Diyos ng Israel ay dumating pagkatapos nila
mula sa lahat ng lipi ng Israel sa Jerusalem upang maghandog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang. Sa verse 15, sinasabi, at siya'y humirang ng sarili niyang mga pari para sa matataas na dako at para sa mga kambing na demonyo at para sa mga guya na kanyang ginawa. Ginawa ni Jeroboam ang mga bagay na binabanggit sa verse 15. Kaya lubusang iniwan ng hilagang Israel ang Diyos, nagtayo ng mga Diyos-Diyosan at humirang ng mga pari hanggang gusto nila. At mga bagay na kagaya nito ang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Levita, ang mga taong namumuno noon sa paglilingkod sa Diyos, ay naisip na hindi ito ang tamang lugar. At lahat sila ay bumaba sa Timog Juda, kung nasa ng templo ng Jerusalem. Ngunit sino ang sumama sa kanila mula sa lahat ng mga lipi ng Israel? Ang taong itinuon ng kanilang puso upang sumunod ay sumunod na lumabas at namuhay nang magkakasama sa lupay ng Juda. Ngayon, tinatawag natin silang mga Hudyo. Ngunit kabilang sa kanila ay mga tao mula sa natitirang 10 lipi na naglingkod sa Diyos. Ganon din po sa pagbabalik ni Jesus. Ang mga Hudyo ay naikalat sa buong mundo at sila'y nakabalik sa kanilang pagbabalik sa unang kalahati ng 7 taong kapigatian. Tigla 12,000 mula sa bawat lipi. Sa kabuuan bilang na 144,000 na mga Hudyo ay maliligtas. Tama po ba? Sila mismo ang mga inapo ng mga umalis mula sa hilagang Israel. Sa ibang mga salita, iniwan ng hilagang Israel ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kagaya ng paghahandog sa mga Diyos-Diyosan at paghirang nila ng kanilang mga sariling pari. Gayunpaman, ang mga taong umalis doon ay hindi mga taong nagdadalawang isip, ngunit ang mga taong itinuon ang kanilang mga puso upang hanapin ang Panginoong Diyos ng Israel at sumunod sa mga Levita hanggang sa Jerusalem. Sila ang mga kapulungan na naglingkod sa Diyos. 2 Korinto chapter 12. 2 Korinto chapter 12 sa verse 14, basahin po. Siya'y gumawa ng kasamaan sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. Ang kasamaan na sinasabi ng Biblia ay mas malalim pa kaysa moral na kasalanan. Ang Rehoboam na ito, sabi, sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Kahit hindi tayo gumawa ng moral na kasalanan kapag hindi natin inihanda ang puso natin para hanapin ang Panginoon, ito ay isang kasalanan. At para sa atin na mga naligtas, ang kasalanan na ito ay pwede ring mangyari sa atin sa harap ng Panginoon pagkatapos nating maligtas. Upang maitalaga ang iyong puso, kailangan mong panghawakan ang iyong puso. Kailangan na maitanim ito ng matibay sa pundasyon. Kaya sa awit 57 verse 7, ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit, ako'y aawit ng mga papuri. Para sa taong may pusong tapat, ang puso na nakatuon sa Diyos, kapag sila'y umaawit ng mga papuri, ang awit papuri na iyon ay talagang nagiging kanila. Kapag naging sa iyo ang isang awit papuri, minsan ay mapapaluha ka. Minsan ay talagang maantig ka at magdadala ito ng matinding kagalakan at kasiyahan sa iyo. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang isang pusong tapat ay talagang tunay na tapat. Sa ibang salita, hindi pagkakaroon ng dalawang pag-iisip. Ano pa ang dalawang isip? Kapag ang isang paa mo ay nasa sanlibutan, mayroong pagnanasa para sa laman. At kapag bahagya kang tinukso ng dyablo, madali kang mahuhulog doon. Ang lahat ng ito ay ang kahulugan ng pagkakaroon ng dalawang pag-iisip. Kaya naman sinasabi niya sa mga miyembro ng church sa Iglesia ng Korinto. Sabi sa unang Korinto 15:58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong paggawa sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag matinag at huwag magdalawang isip. Ang ating pag-iisip ay dapat na nakakapit sa mga pag-iisip ni Jesus at sa pag-iisip ng Diyos. Napakahalaga sa akin ang iyong mga pag-iisip, O Diyos, napakalawak
ng kabuuan ng mga iyon. Napakaraming iniisip ng Diyos tungkol sa atin at ang mga pag-iisip na iyon ay mahalaga. Sa katunayan, kung anong klaseng tao ka ay nakadepende sa kung anong iniisip mo. Kaya sa kawikaan, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, gayon siya. Kung paano mag-isip ang tao sa kanyang puso, gayon siya. Sa makatuwid, ang lahat ng ginagawa natin ay nagmumula sa kaisipan sa ating puso. At ang puso at kaisipan ng isang tao ay magsasabi kung anong personalidad at katangian mayroon siya. Kailangan nating kontrolin ang pag-iisip natin. Huwag tayong magdalawang isip. Dapat hindi tayo maging gaya ng sister na, pupunta ba ako? Alam niyo ba ang ibig kong sabihin? Pupunta ba ako sa summer retreat o hindi? Pasensya na po, pero dapat ay huwag tayong maging gaya nito. Kailangan nating ibigay ang puso natin, ang buong puso natin. Ang lahat para kay Jesucristo. Kung para ito kay Jesus, pwede bang sabihin na, pupunta ba ako o hindi? Siyempre hindi po. Kaya naman kailangan nating maitatag ng maayos ang puso natin. Kailangan natin itatag ng maayos ang puso natin. Dahil sa mundong ito ay mayroong mga pag-iisip galing sa Diyos at mga pag-iisip galing sa tao. Nung nagtanong si Jesus, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sandaling iyon, tama ang kanyang naisip. Nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit nung sinabi ng Panginoon ang kanyang darating na kamatayan sa krus, sumagot si Pedro, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Noong nagsalita si Pedro, sa ganitong paraan, sabi niya, sisiguraduhin kong hindi mangyayari ito sa iyo. Sinagot siya ni Jesus. Subalit sa paglingon niya at pagtingin sa kanyang mga alagad, sinaway niya si Pedro at sinabi, umalis ka diyan, Satanas. Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay ukol sa tao. Gaya nito, mayroong mga kaisipan na galing sa kalooban ng Diyos at mayroong mga kaisipan na galing sa tao. Ang pag-iisip ng tao ay hamon sa pag-iisip ng Diyos. Tama ba? At kailangan nating maunawaan na maging si Satanas ay sinusubukang kontrolin ang pag-iisip natin. Pagkatapos na magpahayag si Pedro ng matinding pananampalataya, anong klaseng pag-iisip ang inilagay ni Satanas sa kanya? Huwag nawang itulot ng Diyos. Ito ang pag-iisip ng tao. Naglagay si Satanas sa kanya ng kaisipang nakasentro sa tao. Paano naman si Judas Iscariote? Sinasabi ng Biblia, ng oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Hindi niyo dapat isipin na lulubayan tayo ng dyablo, ipinapasok niya ang mga ganitong pag-iisip sa ating puso. Ngunit kapag nakapasok ito, anong gagawin natin sa mga ganitong pag-iisip? Dapat nating itakwil ito. Alisin sa ating sarili. Ialay natin ang ating sarili sa mga pag-iisip ni Kristo. Sa ganitong paraan tayo makakatulad sa larawan ni Kristo. Ganito rin ang sinasabi sa Aklat ng Roma tungkol sa kaisipan ng laman at sa kaisipan ng Espiritu. Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Kaya't dapat nating iayon ang ating pag-iisip sa kaisipan ng Diyos. At para magawa ito, dapat nating ialay ang ating puso sa Diyos. Tignan po natin sa Kawikaan. Kawikaan, chapter 23. Kawikaan, chapter 23. Sa verse 7. Kawikaan 23:7. Basahin natin. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabihin niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ito ang kaisipan na nasa ating puso. Ang mga pag-iisip na ito ay dapat nating ialay sa Diyos. Tignan din natin sa verse 26. Basahin din natin ang sabay. Verse 26, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay
at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ang tao ba na ito ay Kristiyano o isang taong makasanlibutan? Ang tanong dito ay kung kanino nila ibinibigay ang kanilang puso. Ngunit sinabi ng Panginoon, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. At pagkatapos ay maghahari ako sa iyong puso at sa iyong kaisipan. Ako ang bahala sa lahat. At babantayan ko ang iyong puso at ang iyong pag-iisip mula sa dyablo. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Opo, ito po'y talagang totoo. Tignan natin sa Pilipos chapter 4. Pilipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Pilipos 4, verse 6 at 7. Basahin po natin ito ng sabay. Pilipos 4, 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sinong mag-iingat ng ating puso at pag-iisip mula sa mga masamang puso at pag-iisip, ang mga bagay na ipinapasok ng dyablo sa atin? Ang Panginoon ang mag-iingat sa atin mula sa lahat ng ito. Kaya sinabi niya, ang puso mo sa akin ay ibigay. Dapat nating ialay ang ating puso sa Panginoon. Ibigay sa Kanya ang iyong puso, ang iyong katawan. At pagkatapos, siya ang mag-iingat ng iyong puso at isip. Kaya sabi sa Roma 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyo makatwirang paglilingkod. Hindi lamang ang katawan natin ang ialay natin, kundi maging ang ating puso. Opo, kung magiging mabuting alagad tayo ni Jesucristo, naglilingkod man o gumagawa ng anuman, ay susunod na lang tayo agad sa nais ng Diyos na gusto niyang gawin natin. Itong ibig sabihin ng pagiging katiwala. Maging ang ating katawan ay hindi sa atin. Sa unang Korinto 6:20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Maging ang ating oras, talento, kaalaman, edukasyon, kalusugan, at maging ang mga ari-arian na nakamit natin, ang lahat ng bagay sa atin ay sa Panginoon. Pinamamahalaan ko ng maayos ang mga pag-aari ng Panginoon. Ako ay manager. Ito po ang tawag natin sa katiwala. Ang manager ay silang nagmamasid at namamahala. At kapag ginagawa kong pamahalaan ayon sa kalooban ng may-ari, ito'y parang larawan ng Panginoon. Tingnan natin. Unang Pedro, chapter 4. Unang Pedro, chapter 4, verse 10 at 11. Verse 10 at 11, basahin po. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Na sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. May mga bagay po na magaling nating nagagawa. Yung kamay ay may bagay na magaling na nagagawa. Tama po ba? Saan ba magaling ang kamay? Humawak ng mga bagay. Pero kaya ba ito gawin ng paa? Kung saan tayo magaling, yun po ang kaloob sa atin. Diyos ang nagbigay nito. Ang bibig ay ginawa upang kumain. Maari ba na ang paa ang gamitin sa pagkain? Bawat bahagi ng katawan ay mayroong bagay na kaya nitong gawin ayon sa disenyo nito. Sa iglesia po ng Panginoon, ang mga kaloob na ito ay marapat na gamitin. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Alam niyo po na ang spiritual na kaloob ay dapat na patuloy na hinahasa. Kapag ginagawa mo ito, mas magiging epektibo ang iyong kaloob. Sa makamundong usapin,
Sasabihin ng mga tao sa isang tao na may kaloob sa paglalaro ng soccer, siya'y natural at mahusay. Pero kung aasa lamang siya sa kanyang abilidad at hindi magsasanay o mag-iensayo, hanggang doon na lamang siya. Tama po. Subalit kung patuloy siyang magsasanay at pag kanyang pagbubutihin siya, ay magiging mahusay pa siya. Parehas din po sa church. Kung may isang bagay na magaling ka, gaya ng paglilinis ng CR, kung ganon, gawin mo lang ito. Sa uli, ikaw ay magiging pinakamahusay sa lahat. Tignan niyo po ang choir. Patuloy silang nagsasanay. Sa totoo lang, mas mahusay sila kumpara sa akin. At maaari na silang kumanta agad-agad. Subalit dapat silang magsanay gaya ng ginagawa nila noon. Ngayon, ang kaloob ay lumalago kung patuloy na sinasanay. Sinasabi ng iba, ang taong ito'y matagal nang nagtuturo, kaya sa pagtayo niya sa pulpito, mahusay siyang magsalita. Subalit hindi po ito totoo. Ang mga kaloob ay dapat na lumalago ng lumalago. Ang kaloob ay bigay ng Panginoon. Ano mang uri ito? Pagluluto sa kusina, pagtuturo sa mga bata sa Sunday school, o pagbibisita, ito pong lahat ay kaloob. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ang katiwala ay isang taong namamahala. Ang Diyos at si Jesus ang Panginoon. Gagawin ko ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa akin. Kaya sinasabi ng Biblia, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Magsalita na para bang ang Diyos ang nagsasalita sa inyo. Huwag mong ituro, huwag mong hukuman, kontrolin o hatulan ang isang kapatid. Kung hindi, paglingkuran sila, purihin, aliwin sila, at magsabi ng magagandang mga bagay na parang Diyos ang gumagawa sa kanila. Isa pa, kung ikaw ang naglilingkod, maglingkod na parang Diyos ang naglilingkod. Ito ang larawan ni Kristo na nabubuo sa atin, ang larawan ni Jesus na mabubuo sa akin ang kanyang pag-uugali. Kaya sa unang Korinto 13, kapag ang pag-ibig na ito ay nabuo sa akin, ito ang bunga ng Espiritu, ang bunga na lumalago sa akin, ang bunga ng Espiritu. Kung maraming bunga ng Espiritu sa akin, ay mas higit na gantimpala ang ilalaan sa akin. At maraming panlabas na bunga, at ito ang bunga ng katuwiran, hindi ng kasalanan, kundi ng katuwiran. Ang daan ng matuwid at banal na daan, ito ang buhay na hiwalay sa sanlibutan. Ito po ang bunga ng katwiran. Mayroon ding bunga ng liwanag. Ang bunga ng liwanag ay hindi itinatago sa dilim, kundi naahayag gaya ng nakikitang liwanag. Sinabi po ng isang manunula na buhay akong walang anumang batik ng kahihiyan. Ito ay bunga ng liwanag. Ang bunga din ng liwanag ay gantimpala. At ang bunga na nagdadala sa walang hanggang buhay ay ang bunga ng evangelism. Sinasabi mo na hindi man lang ako nakapagdala ng isa sa summer retreat. Huwag ka pong manlumo. Kahit na tumulong ka lang ng kaunti sa retreat, ikaw ay nakiisa na sa evangelism. Halimbawa sa digmaan, ang iba ay lumalaban sa pinakaharap ng may baril. Subalit yung iba ay nagdadala ng pagkain sa likuran. Sila ay parehong nasa digmaan. Tama po. Gaya po nito, maraming bagay ang dapat na mangyari sa summer retreat. Kung tayo po ay tutulong, kahit na maliit na bagay, ikaw po ay nakikiisa sa evangelism. Ito ang bunga ng walang hanggan. Ang mga manlalaro ng soccer ay naglalaro. Nananalo ang Team A. Pero 2 tao lang ang naka-score. Yung iba, hindi ba sila tatanggap ng premyo? Lahat ba'y tatayo sa podium? Opo. Lahat sila, nanalo sila ng magkakasama. Ginagawa din po natin ito sa summer retreat ng may iisang puso at isipan. Ang tanda ng pakikisa ay nakikita sa ating mga buhay. Sinabi po ito ni Pablo, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus.
Maraming tanda sa ating buhay sa daan na nilalakaran natin. Maraming bakas. Tayo nabubuhay para sa Panginoong buhay sa salita, sa pananalangin, buhay sa fellowship, buhay sa evangelism at sa paglilingkod. Lahat po ng mga bakas nito ay nakikita sa ating buhay. Dapat nating punuin ang ating katawan ng mga bakas na ito. Basahin natin ang huling talata, Colossus chapter 1. Colossus chapter 1. Verse 24. Colossus chapter 1 verse 24. Basahin po. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ibig sabihin po nito na ang pag-uugali ni Kristo ay nabubuo sa akin. Sa labas ko'y mayroong natitirang mga paghihirap ni Kristo. Bakit niya ito iniwan? Upang tayo tumanggap ng kaluwalhatian. Walang kaluwalhatian kung walang kahirapan. Iniwanan tayo ni Jesus ng kahirapan para sa kaluwalhatian. At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo, alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ang daan ng pananampalataya ay masikip at mabato. Subalit kung mayroong kapayapaan at kagalakan sa ating puso, tayo ay makakapagpatuloy. Maaari po ba tayong mamuhay gaya ni Jesus o ni Pablo? Iniisip ng iba, oo, kaya ko. Kung ganoon, nagagawa nila. Kung iniisip ng iba ay hindi ko kaya. Kung ganoon, hindi nila kaya. Ano po sa palagay ninyo? Opo, tama po ito. Kaya dapat nating isipin. Kaya kong mabuhay na gaya ni Jesus at ni Pablo. Kung ganoon, anong gagawin natin? Ibigay ang ating sarili kay Jesus. Ibigay ang ating puso kay Jesus. Iwanan ang aking kaisipan. Ibigay ang aking katawan sa Kanya. Ganon din ang aking oras at talento. Kapag ang lahat ng mayroon ako ay binigay ko sa Panginoon, makakapamuhay ako kagaya ni Pablo o ni Jesus. Makakapamuhay po tayo sa ganong paraan. Ito po ang paraan upang mabuo ang pagkatao ni Kristo. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos, sinabi ni Jesus na upang kami ay maging mga tunay na alagad niya, una ay dapat naming ibigin ang bawat isa. Pangalawa, dapat naming tanggihan ang aming sarili at buhatin ang aming krus. At sinabi niya sa amin na mabuo ang pagkatao ni Kristo sa amin. Tulungan, gabayan at pangunahan ninyo kami upang kami ay maging isang mabuting alagad na susunod ayon lamang sa kalooban ng iyong salita. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.